Meron lang ho tayong breaking news at ito, wala na, sibak na po itong sa DPWH, si Secretary Manny Bonoan. At ito ho, formal na tinanggap na ho ni Pangulong Marcos Jr. yung resignation ni Secretary Manny Bonoan at agad niyang ini-appoint. Ito pong si DOTR Secretary Vince Dizon na siyang magiging bagong DPWH Secretary. At kanyang pangunahan, ito hong anti-corruption drive. At sinabi po ni Pangulong Marcos na kanyang tinanggap ang resignation ni DPWH Secretary Manny Bonoan effective September 1. Lunes, mga kababayan, bukas na ho yan. At sa resignation letter ni Secretary Bonoan ay nagpahayag po siya ng pagsuporta sa panawagan po ni Pangulong Marcos Jr. na para po sa accountability o pananagutan, ganyan po yung transparency at reforma sa loob po ng DPWH. At dito ho ay ito hong sa pangunguna raw niya sa DPWH through this critical transition at yun nga ho ay si Pangulong Marcos ay agad nang ini-appoint itong si Secretary Vince Dizon bilang bagong pinuno ng DPWH. Alam naman natin na yung estilo po ni Secretary Dizon ay talagang siya po ay iba ho, no? Na talagang araw-araw nasa kali ho at talagang hands-on ho itong si Secretary Dizon sa pagpapatupad ng mga batas, di ba? May mga lumabag lang ho ng mga driver ho. Sa lansangan, pinasuspindi hanggang sa ma-revoke at matanggalan ng lisensya yung mga driver na pasaway. So dito ho mga kababayan ay ang binabanggit ho ay inaasahan na magkakaroon po ng matindi ho, no, na full organizational ito ho nga, no, babaguhin talagang i-revamp ito pong DPWH at titiyakin na ang pondo po ng taong bayan ay magagamit ng tama para po sa infrastruktura at mga totoong proyekto ng ating pamahalaan. So yun po mga kababayan at sa DOTR ay ini-appoint naman ni Pangulong Marcos Jr. si Attorney Giovanni Z. Lopez bilang Acting Secretary. Si Lopez ay nanumpa sa tungkulin bilang Undersecretary for Administration, Finance and Procurement noong February 2025. Siya po ay nagsilbi rin na Chief of Staff sa Office of the Secretary mula 2020 to 2022. Ayun ho. So, yan ho mga pagbabago at sakto ho na yung pagtanggap po ni Pangulong Marcos Jr. sa resignation ni Secretary Bonoan ay sakto dahil sa bukas ay yung ikalawang hearing ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ng Senado. Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Yun ho. So, abangan ho natin. At siguro mas makakapag-focus si Secretary Bonoan sa kanyang gagawing pagtugon, pagsagot po sa mga tanong po ng mga senador dahil wala na po siya sa DPWH at yung mga aligasyon naman ay nasa ilalim po ng kanyang panunungkulan. So, yun po ating breaking news. Antabayanan pa yung mga dagdag na kaganapan at siyempre sinusubaybayan po natin itong issue sa flood control projects dito po sa ating bansa na kung saan habang pinag-uusapan itong flood control projects na ito, yung mga di umani anomalya, ayun ho, talagang grabe ho yung mga nangyayaring pagbaha. Sabado, ang lakas po ng baha, hindi naman ganun katagalan yung ulan. Dako, binabaha lalo na po dito po sa Metro Manila, particular sa may Quezon City at lungsod ng Manila. Good news po ang pag-usapan natin ngayon dito sa post ng ABS-CBN News 14 minutes ago. Just in, President Ferdinand Marcos Jr. has accepted the resignation of DPWH Secretary Manuel Bonoan effective September 1, 2025. Bukas yun. Sinong pumalit? Ito. Matinong pagkakakilala ko ito. Yung mga feedbacks na naririnig ko, mga comments. Matinong
opisyal itong ipinalit. May pag-asa tayo. Malilinisan ang DPWH itong secretary ipapalit. Department of Transportation Secretary Vince Dizon has been appointed as the new Secretary of DPWH according to PCO Secretary Dave Gomez. Statement. Secretary Dizon has been tasked to conduct a full organizational sweep of the department and ensure that public funds are used solely for infrastructure that truly protects and benefits the Filipino people. DOTR Undersecretary Giovanni Lopez will serve as the agency's acting secretary. So, yun po. Ano pa? Napakagandang balita. Siguro, nakonsensya na rin na ano na si Secretary Bunuan dahil yung mga previous statement niya na I serve at the pleasure of the President. Taas noo na sinasabi ko sa inyo na mas maraming matitino at mahuhusay na tao sa DPWH. So, ayaw niya talagang mag-resign. So, bakit ngayon pinapalabas dito sa post na nag-resign siya at tinanggap ng Pangulo ang resignation? Totoo bang nag-resign siya? O pinapabuti na lang para hindi naman siya mapaya? I'm sorry hindi ko siya inaakusahan ng any wrongdoing. Siguro nga, wala siyang ginawang kalukuhan. Ang mga katiwalian nangyayari sa baba. Kaya lang, dahil siya ang secretary, mahina ang kanyang management, mahina ang kanyang leadership, niloloko lang siya ng kanyang mga district engineer, regional director. For the past 3 years, naniniwala siya na everything is okay. Kaya tuloy, pati ang Pangulo nadadamay. Report, ang mga district engineer, mga tauhan niya, inspection ko na, okay na, bayad na, completed na. Bayad na. So, siya naman bilang secretary, every zona mag-report siya sa Pangulo. O yun, ipinagmayabang ng Pangulo sa kanya zona, 5,500 flood control projects. Yun di, napahiya sila. Lalo na ngayon, grabe, tindi ng baha sa Metro Manila. Sa Quezon City hanggang ano na, nakakaawa ang kalagayan ng kababayan nating nababa. Lumaki ako sa baha, kaya gustong-gusto kong ma-experience na ulit ng pagbaha. Kaya lang, wala, hindi naman nababaha ang ang Mindanao sa lugar namin. Wala. Kaya lang, naranasan ko yung hirap ng mabaha. Yung bayan namin sa La Union, Bangar La Union, nasa tabi kami ng malaking ilog, ang Burayan River. So, every time na bumabagyo, umaapaw ang tubig, napupunta sa aming, ang bahay namin malapit sa ilog, kaya nababaha kami. Kaya ang hirap yung mabaha. So, okay lang yung amin, nababaha kami, dahil nasa tabing ilog kami, dyan sa Metro Manila, wala namang malalaking ilog. Nababaha lang dahil sa kasalanan din ng mga tao. Plus, dahil sa basura, plus, ang mga flood control projects na palpak. Sayang ang mga pondo ng taong bayan. Yun nga, estimate 1.9 trillion na ang tuloy-tuloy na nagastos for how many decades. Kung pinatayo natin yun ng mga paaralan,
wala nang backlog na paaralan sa DepEd kung nagamit lang yun. Anyway, balik tayo sa issue. So, resign. Vince Dizon. Panahon pa ni Pangulong Duterte, ano na yan, inaasahan na ni Pangulong Duterte noon para sa pandemic. So, very action-oriented. Kaya tingnan nyo, nung nagka-problema ang DOTC, tama ba? DOTR pala. DOTR, kaproblema. Daming palpa dyan sa airport. Yun, ipinansak siya dyan dahil nga siya yung kanyang reputation is action man. So wala nang problema sa DOTR pag upo niya. Naka 1 year pa lang ito. Malaking problema sa flood control project, and right decision ang Pangulo. Parang gumaganda na ang mga decision making ng Pangulo. I salute him for this, for appointing Secretary Dizon sa kasi kung ibang tao lang huwag na. Malulunod lang ang mahinang secretary sa mga sindikato. Tinawag ni Senator Lacson na lungga ng mga korap ang DPWH. Lungga ng bilyonaryo, sabi naman ni Senator Erwin Tulfo. With this Secretary Dizon, maaasahan po natin, bigyan natin ng say 6 months. Full reorganization. Patay sila dyan. So, good luck sa bagong secretary ng DPWH and happy retirement, Secretary Bunuan.